Ngayon, mga kababayan, o eto, may iniebas na naman, panibago na naman ho. Sabi ni BP Sara, yung mali-maleta daw, BP Sara, pagtanggap ng mali-maletang pera ni Romualdez, hindi na daw bago. Ma'am, ito na naman tayo. Paano na naman po, madam? No, nagbitaw na naman kayo niyan. No, isang araw, ang binitawan nyo, si Romualdez ay tumatanggap daw ho ng pera galing sa illegal na sugal. Ako, kapag sabi ko, pagka eto si Romualdez, talagang etong mga to, merong ebidensya at sapat at totoo. Nakita natin totoo yung ebidensya. Banat na tayo kay Romualdez Kasi sabi ang dami ng sumisigaw, puro mga DDS, Romualdez. Kaso walang maipakita. No, eto, nagsalita yung si Gotesa na ngayon ho, hindi makita. Sabi ni Sara, pagtanggap ng mali-malitang pera ni Romualdez, hindi na. Bago yan. Asan po ba kasi ang patunay at ang ebidensya? No, ilabas na, ipakita na sa mamamayang Pilipino para yung Pilipino makapag-react na. Kung wala, magtatawanan kayo ng mamamayang Pilipino ng ganyan. Yung ganyang style nyo. Paulit-ulit, hindi uobra sa Pilipino yan. 'Di ba? Sabi ni Henry Victorio, wala namang ebidensya si Inday Sara. Puro bintang lang ang alam, Boss Mark. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na hindi na bago ang alegasyon laban kay late Representative Martin Romualdez. Paano ba naman ho kasi mga kababayan? Araw-araw yung kampo nila paulit-ulit na ganun. O hindi bago sa kanila. Pero puro sila lang ho yung naniniwala. Paulit-ulit lang po kasi. Aniya, paulit-ulit na nasasangkot. Paulit-ulit. Anong nasasangkot? Paulit-ulit yung sinasabi lang. Araw-araw, sinasabi nyo yan. Hinahanapan kayo ng ebidensya, walang maipakita. Sa aniya ay paulit-ulit na nasasangkot sa usapin ng pagtatanggol ng suhol, kabilang ang umano'y mali-maletang pera na dinadala sa kanyang tahanan. Nagsalita si Orly Gotesa patungkol daw ho doon, mga bossing. Sabi nung iba, langya ka. Ipapanik mo doon sa bahay ni Saldico, 11 lang. Pinanik mo lahat 46, tapos ibababa mo din yung 35. O doon pa lang ho. Tsaka sabi nila, ilang mga van ang ginamit doon? Ilang mga sasakyan ang ginamit doon? Baka truck na ho ang gagamitin doon, mga kababayan. Biruin mo kung 46 na maleta. Ito, 3 pa lang ho. 3, 4. Yung 4 hindi nakakasya doon sa compartment ng sasakyan. Diba? Sabihin mo na, isang mahabang van. Maglaman ng 10. Ilan pa din yun? 5 van pa din ho yun, mga kababayan. Tapos sunod-sunod pa pasok. Napaka hirap pong makapasok at hindi basta-basta makapasok diyan sa mga malalaki at mamahaling mga tawag diyan, yung mga subdivision. 'Di ba? Ayon kay Duterte, nitong Marites, Marites pala. Kasi parang Maritesan lang kapag sila yung sila yung nagbibintang. Parang style Maritesan lang. Saan ebidensya mo? Wala Marites. Ayon kay Duterte, nitong Martes, tugma ang mga bagong paratang, sa matagal nang kumakalat ng balita kaugnay sa pagkakasangkot ni Romualdez sa mga kasong korupsyon. Parang first time kong narinig yung mga mali-maleta. Sabi pa ni Orly Gotesa nung una, box daw. Tapos nung nahawakan na yung script, maleta na. First time kong narinig yun. Sa kanila sa mga DDS, siguro umiikot na sa kanila. Sila yung nagsasabi niyan His name has surfaced time and again whenever questions of corruptions are raised ani Duterte kasabay ng pagbanggit sa Delaware Chancery Court proceeding kaugnay ng kontrobersyal na Okada Manila Casino Deal. Meron din dyan. Sabi ko nga sa inyo kakampihan ko kayo. Once na naglabas na kayo ng ebidensya at yung ebidensya na yon ay kapani-paniwala. Pero
Kung wala ho, sorry. Nandito lang ho kami. Di ba, Champi Tuti, ang cute nyo po kapag tumatawa po kayo na in love pa yata to si Champi Tuti. Ano ba to si Champi Tuti? Kala ko lalaki to. Oh, aso pala. Oh, salamat. In fact, a reading of the Delaware Court ruling 26 Capital Corp Tiger Resort Asia Ltd. Docket CA 2023 would reveal that Martin Romualdez was mentioned no less than 17 times, thrice on page 37, thrice 38. Oh, hanapin nga namin to kung makikita. No? Hanapin namin itong sinasabi ni Vice Presidente. Delaware Court ruling 26 Capital Court. Team MR, pakihanap nyo to, babasahin natin to, no? Pagpupuyatan ko ho ito, mga kababayan, naaralin ko kung talaga bang itong sinasabing ebidensya nila ay makatotohanan. Tinanggihan naman ng korte ang depensa na ang mga dokumentong laman, ang laman ng maleta, bagay na nagpapatibay umano sa testimonya ni Orly Regala Gutesa tungkol sa lingguhang paghahatid ng basura kay Romualdez daw ho. These are not mere coincidence. They form a disturbing pattern, sabi ng Vice Presidente. Ngayon ho, mga boss, nasa na ba kasi itong si Orly Gutesa? Nasa na ba si Orly Gutesa? No, yung sinasabi ng Vice Presidente. Hinahanap ho. Hindi na mapagkita. Where is Orly Gutesa daw ho? DOJ needs an address to send him a subpoena. Aray ko po. Napasama pa. Siguro iniisip niya bago siya makipag-ugnayan doon kay La Marcoleta. Hindi iniisip niya na okay lang, wala namang ganyan mangyayari. No? Hindi niya iniisip na kailangan investigahan siya, kailangan background check siya kung sino ba itong nagsasalita sa Senado at nagsisira, naninira. Hindi naman maayos yung pagkakasalaysay. O ayan, mukhang nagtatago na talaga. Marines yan, survivor, nasa bundok na, sabi ni Mark Estacador. Biruin mo yun, may asawa, pamilya ka, tapos bigla ka na lalabas doon, magsasalita ka, tapos yung mga binabasa mo pa, hirap na hirap kang basahin. Halata na hindi ikaw ang nagsulat. Isinaalang-alang mo. Inilagay mo sa ganong sitwasyon yung pamilya mo. Imbes na okay na eh. No? Halata kasi ng bayang Pilipinas, mga bossing. Yung pagbabasa ni Gutesa, Tsaka ano kaya ang